Dahil sa malaking pagbabago ng NAIA Airport, maraming mga bawal at mga rules na kailangan sundin, especially sa mga passengers departing from NAIA Airport. Hi, this is Liz and welcome to my channel. Today's video, i-update po natin ang baggage rules sa Manila International Airport. Okay, so before we proceed, sagutin po muna natin yung tanong ng viewers natin from the comment section past 2 years ago. Ayan, so ngayon lang po natin sasagutin. Ayan, so from January 6809. And ang sabi niya, if naka-online check-in na po ba and naka-hand carry lang, sa bag drop po ba ako pipila or pwede din sa check-in counter? Okay, so kung meron po kayong malalaking dala na check-in baggage, like 20 kilograms or 30 kilograms, at wala pa po kayong mga nakaprinted na boarding pass, you still have to line up at the check-in counter. Okay, so kung wala naman po kayong dala, at meron na po kayong nakaprinted na boarding pass, you can just go directly at the immigration or the scanning area. And para po sa mga nagtatanong, about travel tax, kung kailangan pa ba nila magbayad sa airport. Okay, so sasagutin po rin natin yan. Okay, so if you are residents from the other country or traveling for leisure, yes, you still need to pay for travel tax at the airport na 1,260 pesos. Okay? And para naman po sa mga OFW, exempted naman po sila sa travel tax. Okay, and i-discuss po natin about travel tax sa ibang video naman po. But for now, let's proceed for updating baggage rules. First, our hand carry na 7 kg. Para sa 7 kilograms, let's follow the lugs first or liquid aerosol and gels. Okay, kailangan po itong mga item na to ay hindi lalagpas ng 100 ml sa dadalhin natin. Kailangan po nakalagay ito sa resealable na plastic bag. Next, yung mga electronics like power bank, computer, or yung mga battery na gamit ay kailangan po nasa hand carry nakalagay. And syempre, mga prohibited na items like mga kutsilyo, gunting, etc. di po pwedeng dalhin sa baggage natin. Okay, question. Pwede ba tayo magdala ng pagkain sa hand carry? Yes, pwede po tayong magdala ng mga pagkain sa hand carry as long as nakabalot po ito ng maayos at hindi po maamoy sa eroplano. Ang mga allowed lang po na pagkain na pwedeng dalhin ay ang mga solid foods tulad ng burger, chicken, french fries, and etc. Sa liquid foods naman, as I said kanina, 100 ml pababa ay pwede pong dalhin sa hand carry as long as nakabalot po ito ng maayos at hindi po magli-leak sa ating bagahe. Next naman po ang ating check-in baggage na 20 up to 50 kilograms. At para naman sa mga check-in baggage, mga prohibited items tulad ng explosive items or flammable liquids, mga lighters or display na mga items, yan po ang mga bawal. Yung mga perfumes allowed naman pong dalhin sa hand carry, basta nakasealable plastic bag lang po. Okay? And what else? Yung mga lotion po na malalaki, mga ketchup or sausawan na malalaki, pwede po yan ilagay sa check-in baggage as long as naka-plastic bag din po siya. Okay? Or pwede nyo rin po i-wrap sa tape. And yung mga alak po like wine, pwede rin po sa check-in baggage. Basta nakabalot din po siya ng maayos and much better na gumamit po kayo ng bubble wrap para sa mga alak or babasagin na items. At para malaman ang iba pang mga rules and updates sa NAIA Airport, bisitahin nyo lang po ang kanilang website na www.nia.gov.ph. So ayan, na-update na po natin ang baggage rules sa Manila International Airport for this year. At kung meron pa po akong hindi nasabi at kung meron pa po kayong question about this topic, don't hesitate na mag-comment sa comment section. And once again, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog.
again.